We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Coming to you from Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! Ilang araw na lang, Ate Maru, dito sa Estados Unidos, Thanksgiving. Ewan ko lang sa Pilipinas kung sinaselebrate ang Thanksgiving tuwing Thursday ng Nobyembre. Pero sa mga maaring nakikinig sa Estados Unidos, Happy Thanksgiving po sa inyo. That's right. And I'd like to greet my Unico Iho. Wow. Birthday ni Coach noong November 20. Ilan taon na si Coach? Si Coach is 44. Kabilis lumipas ang panahon. Dati kinakarga-karga lang natin. I know. So happy birthday, Iho, ha? God bless you, Iho, and your family. At your folks, at Daddy at Mommy, they're very proud of you. God bless you, Iho. Yeah, that's right. So, as we promised, there's just our special guest is just bubbling with joy and a lot of stories that we can relate and praise the Lord with what the Lord has done in her life. And I know that it will continue. So, let's bring back our special guest, Pastora Raquel Santo Domingo. Praise the Lord. Good evening po, Pastor Dave and Ate Maru. Such a wonderful time to be with you. Amen. At ang kagalakan po at karangalan ni sa amin at may feature po namin kini Pastor Larry. Yeah, that's Lord true. To God po. That's true. At alam ko, Kel, ang dami mong ministry, involved ka, and I'm so amazed how you can come up with so many ministries, and how the Lord is using you mightily also. And I know that maybe you can share some of your time. How do you spend time with the Lord? So in the process. So kwento mo sa amin ang ministry mo. Ang unang ministry ko po na nakitang binigay ng Lord ay Ministry of Intercession. I started with my family, and then nakita ko yung kahalagan ng ipag-pray ang community. Mamaya, inassign ako ng Lord na ipag-pray ang mga nations. So meron po akong listahan actually, parang yung sa lista ng utang na pag ganyan. Sabi ng Lord sa akin, isulat mo yung pangalan ng bansa, tapos sino yung prime minister, tapos sino yung president. So I did that. So I didn't know that hindi lamang pala through bended knees I can travel to the whole world, but God allowed me to go out to the world. Oh, wow. I can pray on-site intercession. So I have traveled in more than 25 countries already. Oh, and to wow. God be all the glory, kasi isa pong himala yung wala naman na po akong trabaho. Ang trabaho ko po when I resigned from 1983 ay mag-serve sa Lord. So magsimula po noon hanggang ngayon, si Lord po yung aking master and boss. Yes. And to God be all the glory for giving me those wonderful opportunity to minister to the nations in prayer. Wow. So we got involved in short mission trip kami ni Pastor Larry, kasi nung nag-asawa po kami, sabi ko, Lord, hindi mo gusto yung ex-fiancé ko, kasi the Lord spoke to me. I was then engaged to be married at the age of 27. Lahat okay na sa family niya, sa family ko. Isa lang ang nag-disagree, ang Lord. I was then in the Bible school when the Lord spoke to me. Hindi siya ang gusto ko para sa'yo. Sabi ko, na sayang naman na ano to. Sabi ko, kasi pareho po kaming born again nung experience ko. Pero yung growth niya, malayo kami. Ako parang
ang bilis kong Oo. sumunod sa Lord siya, parang pagong siya. Tapos siguro sa tingin ng Lord, mas pinut pa niya ako sa pedestal kaysa sa Diyos. Idolatry na yata sa kanya yun. Kaya sabi ng Lord, hindi siya ang gusto ko para sa iyo. So at the age of 27, sabi ko, Lord, ikaw na magsabi dahil hindi ko yata kaya siyang i-break dahil wala naman akong reason to break. Alam po niyo, the Lord spoke to him. At ang sabi niya, meron bang sinabi ang Diyos sa iyo? Sabi ko, oo. Na hindi tayo. Nag-iyakan kaming dalawa. Sabi ko, sabi niya, kung ikaw lang yan, Raquel, paglalaban ko ang pag-ibig ko, pero kung si Lord yan, wala akong karapatan para hindi mangyari ang kalooban ng Diyos. So, that was that time na nag-resign na ako sa trabaho at nasa Bible school ako that time. And nakita ko po yung provision ng Lord sa akin. It was really parang a day-to-day miracle kasi wala naman, hindi ko alam saan manggagaling yung pera. At ayoko namang humingi sa aking mga kapatid noon o sa magulang kasi, ayan, nag-resign ka tapos hingi ka naman sa amin. Paano mo mawiwin sila kung hingi ka sa kanila? Kaya sa Lord lang ako humihingi. And praise God kasi when the Lord opens the door, talagang provision will come. So ang unang exposure ko po ng ayun na ministry is sa UK, pero kami nila rin nung kami ay nag-asawa na nagpunta po kami ng Thailand, Cambodia, Nepal, no, border ng India. At akala nga namin sa Cambodia kami, Lord, kung tinatawag mo kami sa Cambodia, so be it. Padala mo kami, hindi naman. So, pero nasa mind pala ng Lord, when the Lord exposed me to different nations, mga different cultures, for us to disciple mga workers na palalabas niya, maging missionary-minded. Kaya when I mentored yung dalawa sa California, sabi ko, ano tayo sa mentoring natin, mag-Inglesan tayo kasi I see na ang hahawakan niya, hindi lang Filipinos, I can see Mexicans, I can see Americans. And it happened. Yun na ngayon na ang kanilang nire-reach out, mga couples, mga families na Mexican, and may mga Filipinos pero hindi naman natin marunong mag-Tagalog. So sabi ko, this is what the Lord wanted you to do. And praise God po, this September ay magfa-first year na po tayo ito na sa Northern California. Sa Northern. 1 year sila. And yun pong ministry ng intercession magsimula noon ay hanggang ngayon. Yung pagpunta ko po sa Israel has something to do nung una to pray for our incumbent president. Every time na merong ma-elect ng bago, papupuntahin ako ng Lord doon. Na sabi ko, Lord, mahabag po kayo sa aming bayan na nakabatay sa inyong pangungunang aming bayan, hindi lang doon sa presidente. We pray for his salvation, Lord. Na spare us from wrath dahil sa mga spirit ng kasalanan. And I've been in Israel for 8 times already. Wow. The Lord connected me to King of Kings Community Jerusalem, pastored by Pastor Chad Holland. We are official family na recognized. Kaya pag nagpupunta po kami doon, I mobilize other intercessors to go and to see the ministry of the Jews, our brothers there, na tumulong tayo. So we give our offering in behalf of the Philippines and behalf of the Filipinos around the world. So we started giving to the Jews in support to their ministry in 2016 or 17. So pag nagbibigay po tayo, ay ini-involve po namin lahat ng Filipinos around the world and the Philippines. So that is one of the ministry na binigay ng Lord sa akin to connect the Gentile believers to Israel. And yung na-share ko nga pong kanta, the first time I touched Israel, the Lord gave me a song. So isa pong ministry na binigay ng Lord sa akin ay mga spiritual songs na prophetic na hindi ako nagko-compose pero katulad po nung kinauuhawan kita. It was my prayer. I had this devotion in Psalm 42. As the deer pants for the water, so my soul only pants for you. Sabi ko, Lord, I must be honest, mukhang hindi naman ako palaging nauuhaw sa iyo, pero I want that desire na kauhawang kita palagi every time I come to your holy presence. Yes. And it became my song, and
Pastor Boy requested me na isama yon sa kanyang album na Kasama Natin ang Diyos. So That's good. I thank the Lord for that song na binigay ng Lord sa akin, and all other songs, yung mga sa Homecoming, parang Aliyah yung binigay sa akin ng Lord na song sa Israel. He gave me a song when I was in UK, no? KFC song. KFC song kasi gusto ko mag-fast ng a week, pero napapakain ako kasi nanginginig ako dahil malamig. Sabi ko, kakain na ako dun sa KFC. Sabi ng Lord sa akin, KFC or me? Of course, Lord, I love you more than chicken. Binigay ng Lord sa akin yung song. So, mga songs na to inspire, to encourage the body of Christ. God gave me that kind of ministry. I have a lot of songs, so more than 100 songs. To God be all the glory. We'll try to share one. Si Pastor Larry po, kasi pasok siya sa Islamic Studies. Isa po sa ministry namin is ministry to the Muslim Brotherhood, no? Mga brothers. Kasi mga kaklase niya ay mga Muslims, and we help the Tausug, yung kaklase niya na sa Tagahulo. We did a housing project. Nag-raise up po ako ng fund sa mga kaibigan kong mga churches. Oy, tumulong tayo. Nanghihingi ng tulong sila na na-dislocate sila sa isang elementary school. Wala daw nag-aasikaso. And they recognize that na ang Christians ay tumulong sa kanila that time sa Hulo. Then we did medical mission doon sa Hulo Basilan. And hanggang ngayon po, friends namin yung mga Muslim na yun na we are trying to win them for the Lord. So, isa po yun sa binigay ng ministry ng Lord sa amin na ministry. Ngayon po ay feeding program in partnership with Convoy of Hope ng Assemblies of God. Nagpapakain po tayo dito sa San Luis Elementary School at doon po sa ating different daughter churches pa na nagpapakain din. Kasi we believe holistic ministry ang mga bata. Kailangan niya pinapakain. Mga iba po doon ay 2 beses lang kumakain sa isang araw. So kami po, nagpapakain po tayo Monday to Friday after ng kanilang klase, 4 o'clock. Didiretso na yan sa center at pinapakain po at sinishare namin ng word. At sabi ng principal na umaattend na rin sa church, sabi niya ay may pagbabago ang mga bata kasi kumakanta sila tapos uy, wag mong sabihin yan, hindi masama daw yan. So nare-retain sa mind nila yung mga values na Christian. So I thank God for the feeding program. We also have a program ministry dati sa Office of the Malacanang. I mobilized prayer there from 2005 to 2011. Every day po yun, Monday to Friday, na magpipray sa Office of the President. Naging technical assistant po ako sa Office of the President sa Presidential Council on Values Formation. Inalaw ako ng Lord doon to have an on-site intercession nung time ni former Gloria Arroyo. So it was a time of prayer and really covering Malacanang in prayer because I saw a vision that it can happen. Civil war, bloodshed can really happen kung hindi mag-intervene ng Lord sa prayer. That's true. I give God the glory doon sa ministry na yon, praying for the Philippine government and the incumbent president. So that's right. Tapos ngayon po ay we are mentoring our pastors sa 9 churches na in-oversee namin through online sa Google Meet link every Monday. We have this system of Operation Home Base, house church operation based po na ministry ng Assemblies of God na through houses that it will become a household of God na mag-reach out. So ang vision po namin sa church, sa Connect City Church is to raise up 200 house churches until 2033 for the 10 years together. So that all of us will be empowered and really be a blessing to our nation transformation. So praise God. We give God the glory for all the opportunities He's giving us. Kami po dalawa na yung husband ko. Tama ang Lord na siya yung binigay. Alam po ba niyo paano ko nalaman na siya? Paano? In a vision. Nasa Geneva po ako noon. Sabi ko, Lord, sabi mo next year. Kasi sabi ko noon dati, Lord,
30 na ako, meron ako nung selection mga pastor lahat. Baka naman Lord, meron na kayo napupusuan dito. Wala siyang sinasabi. At the age of 32, inulit ko na naman. Lord, parang mahirap daw mga anak pag 32 na. Oo. Wala din siya sinasabi. Noong 35 na ako, sabi ko, hindi ko na po kayo kukulitin. Bahala na kayo kung gusto niyo akong Mag-asawa. mag-asawa, hindi mag-asawa. Pareho lang po sa akin. I'm resigned. Ikaw pa ang first love ko. Kaya Okay. hindi na ako, basta naglingkod na ako naglingkod. Noong 38 ako, binulong ng Lord, next year mag-aasawa ka na. Wow, mag-aasawa pa pala ako. Sabi ko, siguro manggagaling sa Europe, siguro ganito kung ano iniisip ko. Pero nung nasa Geneva na ako, sabi ko, Lord, sino ba talaga? Ang kulit, pinakita na ko ng Lord. Wala pa nung flat screen kasi ang TV noon, parang medyo paganyan. Nasa wall siya. Sinulat ng Lord yung pangalan niya in a big font, Larry Santo Domingo. Naku, na-hysterical po ako kasi kasama ko siya sa church, pero hindi naman siya pastor that time. Pangalawa, 9 years younger siya sa akin. So, sabi ko, baka sabihin ng mga kaibigan ko na desperado na ako, kung sino-sino na lang pinakasala, parang gano'n. Sabi ko, malaking kahihiyan yata to, parang gano'n. Pero I know the voice of God. So, ginandahan pa po ng Lord yung ambience doon pa sa Switzerland para medyo one month ako magmuni-muni at sabihin ko, sige Lord. So, I follow the Lord. I trust God. Sabi ko, Lord, I trust you than may yung aking standard. So, we are living 25 years na po na getting better, lalo po kami nagmamahalan at lalo po namin na-enjoy ang paglilingkod sa Diyos ng magkasama. Kasama ng aming anak. Salamat, Pastor Praise the Raquel. Lord. At meron tayong song, Meron tayong song nila, Pastor. Ito ang gawin natin, napagpala tayo this is the 4th program galing sa mga Santo Domingo. Yung buong November natin, ginugol natin para sa Santo Domingo family. Narinig natin ang testimony ni Pastor Larry at ang kanyang ministry. Narinig natin ang testimony ni Pastor Raquel at ang kanyang ginagawang ministry. Tandaan natin na kamukha noong merong isang pagkakapareho sa kanilang buhay na merong galit sa magulang pero nalis ang Panginoon yun. Mga nakikinig, mga kabataan lalo na, huwag kayo magtatanim ng galit sa inyong magulang. Ipanalangin ninyo tulad ng ginawa ni Pastor Larry at ni Pastor Raquel. Binago ng Panginoon ang mga pangyayari. At kaya kayong iligtas, kaya kayong pagalingin, kaya kayong buhin, at kaya kayong tulungan ng Panginoon at patnubayan sa lahat na inyong ginagawa. Pastora, bago tayo magpatuloy, ibig ko lang sanang i-solicit ang ating mga listeners at mga tagapakinig, mga manonood. Pag-pray natin ang Santo Domingo family. Mag-pray tayo kaagad ngayon. Panginoon, dinadalain po natin si Pastor Larry. Salamat po sa kanyang buhay na iyong niligtas, binago at tinawag sa gawain. Gayun din, Panginoon, ng Pastora Raquel, kung paano siya po iyong iniligtas at binigyan ng bagong buhay at ng pagkakataon na maglingkod sa iyo. Panginoon, samahan niyo po sila. Gayun din ang kanilang anak na si Dara, O Diyos. Ipagkaloob po lahat ng kanilang pangangailangan, pagpalain ang kanilang buhay, kabuhayan at gawain. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po sa prayers. Amen. At makakarinig tayo ng awitin natin sa composition din. Okay, so narito ang composition ni ating special guest, si Raquel, Pastor Raquel. Ang title is Kinauuhawan Kita. Ito ay awitin sa atin ni Mucha ay Kocho, at ito ay arranged by Neil Asebron. So pakinggan po natin at ito po ang awit na ito. Kinauuhawan kita, aking Panginoon. Hanap-hanap ng kaluluwa ko'y ikaw. Damdamin may nasasakit
makahadlang sa pagdulog ko'y may kagalakan. Wala akong ibang nais kundi ang makita ka, kaluwalhatian mo'y maranasan tuwing na pupurihin kita habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Kinauuhawan kita, aking Panginoon. Hanap ng kaluluwa ko'y ikaw. Damdamin may nasasaktan, hindi pa rin ito makahahadlang sa pagdulog ko'y may kagalakan. Wala akong ibang nais kundi ang makita ka,
Maraming salamat po. Napakagandang awit at magandang pagkakaawit. Salamat po sa magandang composition na yan. At Ate Maru, talaga napagpala tayo sa Santo Domingo family. Pati yung para bang kilala natin sila ngayon. Yung kanilang pagliligawan o kung paano sila pinagtagpo ng Panginoon. Paano inalis ng Panginoon yung isang boyfriend. Oo, grabe no. Mga kabataan, huwag kayo mag-aalala kung sakaling mawala yung boyfriend ninyo, mayroong magandang plano ang Panginoon para sa inyo. Tingnan niyo si Ate Maru, ha? Si Kuya At, naghintay. Napunta sa kanya si Ate Maru. Ganyan ang Panginoon. Oo, sabi nga, we can do it eh. Yeah. We can do it through Christ who gives us strength. So just wait upon the Lord because God has always a better plan for each one of us. The best that you can ever imagine. Indeed. So ating programa po ay We Can Do It at napapakinggan dito sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ganon din mga kaibigan natin dyan sa Coronadal South Cotabato. Take note, ang ating programang We Can Do It ay mapapakinggan sa DXKI 1062 Coronadal South Cotabato tuwing Miyerkules naman ito ng hapon, 5:30. So mga kaibigan, wala na po tayong oras. We enjoy the whole month na the testimony and stories of how the Lord talagang ang Panginoon kamangha-mangha. Kuya Dave, God is still working. He is alive in each of our hearts. So ito pong pansamantalang kami magpapaalam. Inyong mga kaibigan, Ate Maru Cepeda Javier. Dave Marcelo po, kinakatabang ko na rin si Pastora Raquel Santo Domingo at si Pastor Larry no nakaraan nating dalawang programa. Tandaan ninyo, tulad ng mga Santo Domingo, pagkasama natin ang Panginoon sa buhay, sa ministry, sa gawain, tulad ng sabi ni Paul sa atin, we can do all things through Christ who gives us strength. Kaya sa pagwawakas natin, sabay-sabay tayo, Pastora Raquel at Ate Maru, with the Lord's help, we can do it. Do it. Yes. Praise the Lord. Thank you, Pastor Glory to Raquel. God. Glory Thank you to po, God. Pastor Dave and Ate Yeah. Maru. God Thank bless you you so po. much. Glory to Thank God you. po. And Amen. we'll see kung meron tayong maybe next year we have more things to share and to tell about the Lord. So kami po mga kaibigan, see you again next week, same time, same station. At goodbye for now and God bless us all. Thank you Amen. so much. Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.